Itay, totoo po bang may mga aswang na nagpapakita at nambibiktima kapag sumasapit ang gabi? Tanong ng isang musmos na bata sa kanyang ama. Ha? Nako anak, bakit mo naitanong yan? Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong nalalaman Wika ng tatay ni Ricky na si Fernando. Si Ricky ay isang ulila sa ina. Sanggol pa lang ito nang namatay ang kanyang ina. Ayon sa kanyang ama, ang nanay niya umano ay namatay noong ipinapanganak siya. Taranta daw noon ang kanyang ama na si Fernando. Panganay nilang anak itong si Ricky, kaya labis ang pagkataranta niya rito. Bukod sa gabi na, ay wala pa silang kapitbahay na pwedeng hingian ng tulong. Kahit sumigaw pa siya ay walang makakarinig sa kanya. May kalayuan ang kanilang bahay sa baryo. Dahil ang lupang pinagtitirikan nila ng bahay ay pinamana pa sa kanila ng yumaong magulang ni Fernando. Dahil sa labis na pagkataranta ni Fernando, ay tumakbo siya palabas ng bahay at tinungo ang kanilang baryo para humingi ng tulong. Halos magpagulong-gulong ito sa lupa dahil sa bilis ng pagtakbo. Bukod pa roon ay tanging liwanag lang ng buwan ang kanyang nagiging liwanag sa daan. Mabilis niyang narating ang baryo at doon ay nambulabog siya ng mga taong nagpapahinga. Hindi naman siya nabigo sa pagpunta sa baryo. Lalo na't kilala naman siya sa lugar. May mga tumulong naman sa kanya. At ang iilan dito ay mga barkada niya. Mabilis silang naglakad pabalik ng bahay ni Fernando. At kasama na din nila ang kumadrona na siyang magpapaanak sa asawa ni Fernando. Ngunit nang marating nila ang bahay, ay tanging iyak lang ng sanggol ang kanilang naririnig. Mabilis na pinasok ni Fernando ang kanilang silid. At doon ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang walang malay ang kanyang asawa. Inaakala niyang baka nahimatay lang ito dahil sa panganganak. Ngunit nang lapitan ang kumadrona at hinawakan nito ang pulsuhan ng asawa ni Fernando, at doon ay nakumpirma na wala ng buhay ang kanyang asawa. Dahil sa nalaman ay walang ano-ano'y bigla na lang siyang napaluhod sa tabi ng asawang wala ng buhay. Habang ang kumadrona at ibang mga tao ay inaasikaso ang sanggol. Ang mga kaibigan naman ni Fernando ay nasa likuran lang niya habang hinihimas ang kanyang likod at pinapakalma. Habang siya naman ay walang humpay sa kakaiyak. Pare, tahan na. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo dito sa mundo. Siguro, hanggang dito na lang ang buhay ng asawa mo. Saad ng kaibigan ni Fernando. Bakit? Bakit binawi agad ang buhay ng asawa ko? Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makitang lumalaki ang anak namin. Wika ni Fernando habang walang tigil sa pag-iyak. Pare, huwag mong sisihin ang Diyos. Baka may maganda siyang plano para sa inyong mag-ama. Ang mas maganda dyan, magpakatatag ka para sa anak mo. Tingnan mo, napakagwapong bata. Mukhang nagmana pa sa'yo. Pagpapakalma ng kaibigan ni Fernando na si Rico. Habang nakatingin sa sanggol na ngayon, ay nababalutan na ng katsa. Noong gabi ngayon, ay inayos na nila ang bangkay ni Luisa. Hindi na makatulong noon si Fernando dahil sa labis ng panlulumo sa asawa. Karga-karga niya ang anak nila habang umiiyak. Iniisip niya rin kung ano ang magiging buhay nilang mag-ama sa hinaharap. Lumipas pa ang ilang oras. Napagpasyahan niyang ipakarga muna sa kumadrona ang bata. Walang imik na pumunta sa kusina itong si Fernando.
Nagtataka man ang iba ngunit hinayaan lang siya. Makalipas lang ang ilang minuto ay lumabas na ito at may mga dalang baso at garapon nitong si Fernando. Alam naman na ang ibig sabihin ng mga tao roon. Wala nang pagdadalawang isip na lumapit ang mga ito para magtimpla ng kape. Habang si Fernando naman ay nakaupo malapit sa kabaong ng asawa. Umiiyak ito habang malalim ang iniisip. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Dahil sa kakaisip ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. At nang magising siya ay umaga na. Hindi naman siya iniwan ng mga kaibigan niya dahil alam nilang walang ibang tutulong dito kundi sila lang. Ilang sandali pa ay may mga taong pumunta para makilamay. Yung iba ay hindi naman nagtagal. Sumilip lang ang mga ito at nagbigay ng kunting tulong. Habang ang iba naman ay tumutulong sa pag-aasikaso. Marami ang mga nangyari noong mga araw na yon hanggang sa sumapit ang gabi. Nagsiuwian na din yung iba dahil sa pagod sa maghapon. Tanging ang mga kaibigan na lang ni Fernando at ang kumadrona ang naroon sa bahay. Ang sanggol naman na anak ni Fernando ay inaalagaan naman ni Aling Mercy na kumadrona. Malaki din ang utang na loob ni Aling Mercy sa magulang ni Fernando. Dahil noong nabubuhay pa ang mga ito, ay nailigtas nito ang anak ni Aling Mercy sa mga aswang. Noon pa man, ay talamak na ang aswang sa baryo nila. Marami na din ang nabiktima ng mga ito. Kabilang na ang mga magulang ni Rico na siyang kaibigan ni Fernando. Ang hindi lang nabiktima ng mga aswang na ito ay ang pamilya ni Fernando. Dahil sa may taglay silang isang mutya. Ngunit hindi lang ito ipinamana kay Fernando. Dahil ang mutya na iyon ay ibinigay kay Aling Mercy na siyang nag-aalaga. Nasa pangangalaga ito ng asawa ni Aling Mercy na sa kasalukuyan ay isang manggagamot dahil sa taglay na mutya. Handa naman itong ibigay kay Fernando kung sakaling hindi na kayang manggamot ni Mang Isko na siyang asawa ni Aling Mercy. Balik tayo sa kwento. Noong gabi ngayon, inaakala nila na maayos ang gabi ngayon. Ngunit wala silang kaalam-alam na may isang aswang na nakamasid sa kanila. Kumukuha lang ito ng pagkakataon para kunin ang bangkay ng asawa ni Fernando. Mga ilang sandali pa ay nagumpisa na ang aswang sa kanyang balak dahil nagkaroon siya ng pagkakataon para kunin ang bangkay. Pumunta muna kasi noon sa kwarto itong si Fernando para tingnan ang anak. Naroon naman si Aling Mercy na nagbabantay sa sanggol. Natagalan siya noong makabalik sa labas para bantayan ang asawa dahil nakipagkwentuhan pa ito sa kumadrona. Panatag naman kasi sila noon dahil may mga tao sa labas. Ngunit hindi naman napansin yun ng mga tao dahil abala ang mga ito sa pagsusugal. Walang nakakaalam na kinukuha na pala ito ng aswang at pinapalitan na ng puno ng saging. Nalaman na lang nila iyon noong ililibing na ito kinabukasan dahil sa asawa ni Aling Mercy na si Isko. Bukod kasi sa panggagamot ay may kakayahan din siyang makakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At dahil sa nasaksiyan ay lalong naghinagpis itong si Fernando at nagkaroon na siya ng matinding galit sa mga aswang. Pinatapos niya munang ilibing ang kanyang asawa at makaraan ng ilang linggo ay nag-umpisa na siyang mangtugis ng mga aswang. Ang kanyang anak na si Ricky ay kasalukuyan niyang ipinagkakatiwala sa poder ni Aling Mercy habang siya ay nagtatrabaho sa maghapon sa kanilang sakahan.
At pagsapit naman ng gabi ay doon na niya ginagawa ang pagtugis sa mga aswang. Ibinigay na din ni Mang Isko ang mutya para sa proteksyon ni Fernando. Kaya kampante naman itong hindi magagapi ng mga aswang. Gamit ang mutya at isang napakatalas at napakatulis na itak. Iyon ang tanging sandatan niya sa pagpatay ng mga nilalang. Sa mga hindi nakakaalam, ang itak na gamit ni Fernando ay pamana pa sa kanya ng kanyang ama. Sariling gawa ito ng kanyang ama, kaya hindi may pagkakaila ang talas nito. Ang hugis ng itak na ito ay mayahalin tulad sa dahon ng palay. Ang hawakan nito ay sariling disenyo din ng kanyang ama. Hindi may pagkakaila na talagang pinaghandaan ng paggawa nito. Kulay pula din ang kulay nito dahil sa pinahiran nito ng barnis. Sa mga hindi po nakakaalam, ang barnis ay natural nang ipinangpapahid sa mga kahoy. Mabisa din ito para sa mga anay at tinatawag na bukbok. Ang mga insekto kasing ito ay mabilis para masira agad ang tibay ng kahoy. Kaya itong barnis na ito ang pinakamabisa para sa mga insekto na yon. Bukod pa doon ay maganda rin talaga ang kulay. Balik tayo sa kwento. Ang itak na pagmamay-ari na ngayon ni Fernando ay hindi na rin mabilang ang mga napaslang na aswang. Kaya labis din itong kinatatakutan ng mga nilalang noon. Ang kanyang ama naman ay namatay dahil sa katandaan. At dahil wala na sa kanya ang mutya ay tuluyan na nga itong nanghina. At hindi nagtagal, tuluyan na din itong namatay. May dahilan din itong ama ni Fernando kung bakit naging isa siyang tagatugis ng aswang. Sa mga gusto pong malaman ang kwento ng ama ni Fernando, ay mag-comment lang po kayo sa kwentong ito. Itong mga panahong ito, ay may iilan na din siyang napatay na mga aswang. Ngunit hindi pa rin umupa ang galit niya sa mga nilalang at patuloy pa din siya sa pagtugis. Pero hindi niya alam na habang dumadami ang kanyang napapatay ay dumadami din ang kanyang kalaban. Halos iba't ibang lahi na ang kanyang makakalaban. Isang gabi, nagulat na lang si Fernando nang bigla siyang kinausap ni Mang Isko. Dahil nag-aalala na din itong mga ito sa kanya. Dahil nga sa walang tigil niyang pagtugis ng mga aswang. Hindi na din niya napagtutuunan ng pansin ang anak niya na sa kasalukuyan ay nasa edad 10 taon. Fernando, iho, pwede bang ipagpaliban mo muna ang pagtugis ng mga aswang? Gusto sana kitang makausap ng mga sinsinan. Biglang wika ni Mang Isko kay Fernando na akma na sanang aalis para maghanap ng mga aswang. Oo, Tatay Isko. Ano po bang pag-uusapan natin? Sagot naman ni Fernando. Alam mo, iho, hindi naman sa pinagbabawalang kitang pumaslang ng mga aswang. Nababahala lang kami, iho, dahil hindi sa lahat ng oras ay lagi kang tagumpay sa labang sinusuong mo. Alam mo, nararamdaman ko na marami ka ng kalaban. Hindi lang isang lahi, kundi marami. Halos lahat yatang lahi ng mga aswang ay kalaban mo na. Pagpapaliwanag ni Mang Isko habang nagkakape sa balkonahe at naghihit-hit ng tabako. Pasensya na po kayo, Tatay Isko. Hindi pa rin po kasi ako pinapatahimik ng konsensya ko sa pagkawala ng katawan ng asawa ko. Kaya hindi ko na po alam na dumadami na pala ang mga makakalaban ko. Sagot naman ni Fernando.
Iyon na nga ang pinupunto ko, iho. Alam mo, hanggat sinasariwa mo ang mga nangyari, hindi ka talaga patatahimikin ng konsensya mo. Isa pa, bilang ama ng anak mo, ay pagtuunan mo ng pansin ang anak mo. Lumalaki na siya. Unti-unti na din namumulat ang kanyang kaisipan. Hit-hit ng tabako at buga ng usok namang sumagot si Mang Isko. Oh, tila yata'y napakalalim ng pinag-uusapan nyo. Pwede ba kaming maglola dyan? Sabat naman ang asawa ni Mang Isko. Itay, akala ko po ay aalis kayo. Tanong naman ang anak ni Fernando sabay lapit sa kanya. Hindi anak. Medyo tinamad si tatay ngayon, kaya pahinga muna ako ngayon. Sagot naman ni Fernando sa anak habang hinihimas ang ulo ng bata. Itay, hindi po ba kayo nahihirapan magtrabaho sa gabi? Di ba po madilim sa gabi tapos oras yun ng pahinga? Pagtatakang tanong ng bata. Ay nako, na bata ka talaga, oo. Siyempre maraming ilaw sa trabaho niya. Saka marami silang magkakasama. Isa pa, nakakapagpahinga naman siya roon. Sasagot pa sana si Fernando nang may pagkagulat. Pero pinuto lang iyon ni Mang Isko. Hindi alam ng bata ang buong katotohanan. Hindi rin nila sinasabi na nakuha ng aswang ang katawan ng kanyang ina. Ang buong alam lang nito ay namatay ang kanyang ina noong siya ay pinapanganak. Dahil yun naman talaga ang totoo. Ganun po ba? Pwede po ba akong sumama sa susunod, tay? Wika pa ulit ng bata. Nako anak, hindi pwede ang bata doon. Delikado kasi roon eh. Sagot naman ni Fernando. Hay naku, na bata ka, oo. Halika na nga sa loob at matulog na tayo. Lumalalim na ang gabi. Pagyayaya ni Aling Mercy sa bata. Sige po, Lola. Tay, mauna na po ako matulog. Pagpapaalam ni Ricky sa ama. Sige anak, mauna ka na. Susunod na lang ako. Sagot naman ni Fernando habang nakatingin sa papasok ng maglula sa silid. Hanggang kailan mo itatago sa anak mo ang ginagawa mo sa gabi? Dumadami na din ang katanungan niya sa'yo. Mabait na bata si Ricky, iho. Nakikita ko sa kanya ang katauhan mo noong bata ka pa. Ganyan na ganyan ka din noon sa papa mo. Maraming tanong. Saad naman ni Mang Isko kay Fernando habang nakapako ang kanyang paningin sa pinto kung saan pumasok ang maglola. O siya, papasok na ako sa loob. Lumalalim na ang gabi. Matulog ka na din. Muling wika ni Mang Isko, kasabay ng pagtayo at tinapik ang balikat ni Fernando at naglakad sa silid ng bahay. Walang naibatong sagot si Fernando sa mga tanong ng kanyang tinuturing na magulang. Saka lamang bumalik ang kanyang wisyo noong makitang pumasok na sa silid si Mang Isko. Dahil sa mga sinabi sa kanya, nanatili muna siya sa balkonahe at nag-isip. Bigla na lang kasi siyang natauhan ng mga oras na yon. Naisip din niyang hindi na niya nabibigyan ng oras ang kanyang anak. Nang mga oras na yon, ay nagpasya na rin siyang itigil na ang pagtugis ng mga aswang. Pinangako na rin niyang pakakawala na ang kanyang sarili sa galit. Hindi naging madali para sa kanya ang mga desisyong iyon. Ngunit dahil sa tulong ng mag-asawang matanda ay nagtagumpay naman siya kalaunan. Ngunit hindi niya alam na sa pagbabago niya ay siya namang pagpaplano ng mga aswang.
Hindi niya akalain na ganun lang kadali para sa mga aswang ang kalimutan ang mga ginawa niya sa mga kalahi nila. Sa kabilang banda ay kasalukuyan ngang nagpupulong ang mga pinuno ng iba't ibang uri ng lahi ng mga aswang. Nagkasundo silang lahat para lang mapatay ang nag-iisa nilang kalaban. Batid nilang malakas ito dahil sa taglay na mutya, at bilang anak ng dating tagapuksa ng aswang ay batid nilang malakas din ito. Hindi rin ito basta-basta, kung kaya't napagpasyahan nilang magsama-sama nang sa ganoon ay mabilis nila itong matalo. May iilan sa mga angkan ko ang napatay ng lalaking ito. Batid kong ganon din sa inyo. Kaya napagpasyahan kong makisa sa inyo para matalo ang nag-iisang anak ni Densyo. Wika ng isang pinuno ng mga aswang nagabunan. Matagal ko nang gustong tapusin ang buhay ng lapastangang lalaki na yan. Ngunit masyado siyang matinik. May iilan sa mga kalahi ko ang napaslang ng lalaking ito. Kaya oras na din para kami naman ang gumanti sa kanya. Wika naman ng isa pang pinuno ng mga aswang na kurkur. Kung ganon, sa lalong madaling panahon ay lulusubin natin ang baryo ng lalaking yan kung saan man siya nakatira ngayon. Wika pa ulit ng pinuno ng mga gabunan. Pinuno, alam po namin kung saan nakatira ang lalaking kalaban natin. Nasundan po namin siya noong nakaraang gabi. Sabat naman ang isang alagad ng gabunan. Matapos ang kanilang pagpupulong, patuloy pa din ang pagmamasid ng mga aswang sa bahay ng tinutuluyan ni Fernando. Napag-alaman din ng pinuno ng gabunan kung sino ang matandang kumupkup sa anak ni Densyo. Hindi niya lubos akalain na buhay pa pala ang matanda. At dahil sa nalaman ay lalo namang tumindi ang galit ng pinuno ng gabunan. Ang dahilan kasi ng matinding galit ng pinunong gabunan ay dahil sa anak nila. Noon kasing nagdadalang tao ang anak ni Isko, ay bigla na lang naisipang biktimahin ang anak ng pinuno ng gabunan. Hindi pa kasi kayang kontrolin ng anak nitong si Simon ang pagiging aswang. Kaya walang pagdadalawang isip naman nitong sinunggaban ang buntis na anak ni Isko. At dahil sa nakahingi ng tulong itong babae, ay mabilis namang tinawag ni Isko itong si Densyo para hingian ng tulong. Pagkarating ni Densyo sa pwesto ng babae, ay nakita niya ang isang nilalang na naglalaway. Hindi mapakali ang nilalang na parabang hayok na hayok sa laman. Hindi na nagdalawang isip pa itong si Densyo. Sinugod niya ang nilalang at doon ay bigla namang napatalon palabas ng bintana ang aswang. Ngunit hindi naman akalain ng aswang na nakaabang na pala sa kanya si Isko sa labas ng bintana. Pagkabagsak sa lupa ng nilalang ay agad naman siyang tinaga ni Isko. Hawak ang itak na gawa ni Densyo ay wala na ngang nagawa ang aswang kundi ang humandusay sa lupa. Hindi pa nakuntinto itong si Isko. Tinagapan niya sa leeg ang nilalang, dahilan para maputol ang ulo ng aswang. Sa di kalayuan ay kitang-kita naman ang kasama ni Simon na aswang ang nangyari sa kasama. Gusto pa sana niyang tulungan ito ngunit natakot siya. Sa kadahilan ng nakita niya ang tagatugis ng mga aswang na si Densyo. Mabilis na kumaripas ng takbo itong aswang na ito at di nagtagal ay nakarating na ito sa kuta nila. Mabilis na ibinalita nito ang nangyari sa anak ng pinuno ng gabunan. Pinunong Vicente! Pinunong Vicente! Ang anak niyo po ay napatay ng kaibigan ng tagatugis sa ating mga kalahi.
pagsusumbong ng aswang na alagad ng pinunong gabunan na si Vicente. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Wika ni Vicente. Ang anak niyo po ay Naputo lang sasabihin ng nilalang matapos nitong tapyasin ang ulo ng nilalang. Mabilis lang ito para sa kanya dahil sa talas ng kuko. Naghugis aswang na din kasi ito dahil sa galit. Mga wala kayong kwenta. Saad nito sa nakakatakot na boses. Sa kabilang banda naman ay naging maayos na ang lahat. Sinunog nila ang katawan ng aswang at pinakalma na din ang anak ni Isko na noon ay umiiyak pa rin dahil sa nangyari. Batid nilang maghihiganti ang lahi ng mga aswang. Kaya simula noon ay napagpasyahan nilang protektahan ang pamilya ni Isko. Kaya hanggang sa pagtanda ay tinanaw nila itong isang malaking utang na loob sa pamilya ni Fernando. Hanggang sa namatay si Dencio at ang asawa nitong si Marie. Akalain mo nga naman. Buhay pa pala itong lapastangang Isko na ito. Dahil dyan ay doble ang paghihiganti ko sa inyo. Wika naman ni Vicente sa isip. Kinaumagahan, bigla na lang nagulat si Fernando nang sabihin ni Isko na nanganganib na ang buhay nila. Ayon kasi sa pangitain ng matandang si Mang Isko, ay nakita niya na nagpaplano na ang mga aswang sa kanilang gagawing hakbang para sa kanilang paglusob sa naturang baryo nila Isko at Fernando. Hindi may pagkakaila na masyadong delikado ang gagawin ng mga aswang sa kanilang lugar. Fernando, iho. Nararamdaman ko na ang panganib na nagbabadya sa ating baryo. Labis akong nababahala para sa mga nakatira dito sa ating baryo. Wika ni Mang Isko nang may pag-aalala. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatay Isko? Hindi ko po kayo maintindihan. Sagot ni Fernando habang nagtataka. Ayon sa pangitain ko, naghahanda na ang mga lahi ng mga aswang na pinaslang mo. Batid ko din na isa sa mga namumuno dito ay ang pinuno ng mga gabunang ama ng napaslang namin noon ang iyong ama. Wika pa ulit ni Mang Isko. Ano pong gagawin natin, Tatay Isko? Sagot naman ni Fernando. Hindi nila alam ang gagawin. Umaasa lang kasi sila sa bisa ng mutya na kanilang hawak at mga armas na sariling gawa ni Dencio. Napagpasya nilang umalis sa kanilang lugar para sana takasan ang panganib na nagbabadya sa kanilang pamilya. Alam din nilang marami ang madadamay sa kanilang baryo, kaya naisip nilang umalis na lang. Pero kahit anong gawin nilang pagtakbo sa panganib ay hindi pa rin nila ito matatakasan. Fernando, iho. Naisip kong palakasin ang mutya na hawak mo ngayon. Pwede itong pakainin ng dasal para lalong lumakas at mabisa. Hindi kasi natin alam kung kakayanin natin ang labang ito. Sambit ni Mang Isko. Pero Tatay Isko, paano po? Wala akong alam na dasal para dito sa mutya na hawak ko. Pag-aalalang sagot naman ni Fernando. Huwag kang mag-alala. May alam akong dasal para dyan. May iniwan ang tatay mo noon sa akin na isang libreta. Pwede mo siyang pag-aralan. Sana lang, iho, ay sa lalong madaling panahon mo ito magawa. Dahil nararamdaman ko ng palapit ang panganib. Wika ni Mang Isko.
Sa kabilang dako naman ay nakahanda na ang lahat. Naghihintay na lang silang sumapit ang gabi bago sila lumusob sa bahay ni Mang Isko. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi nagtagal ay lumusob na ang mga aswang. May karamihan itong grupong ito. May mga lumilipad at yung iba naman ay patakbo-takbo at patalon-talon sa mga sanga ng puno. Iho, maghanda ka na. Dahil parating na sila. Biglang saad ni Mang Isko. Mabilis na inihanda ni Fernando ang mga kagamitan nila. Noong mga oras na yon ay wala na roon ang anak ni Fernando at si Aling Mercy. Pinaalis nila ito sa baryo bago sumapit ang gabi. Hindi lang nila alam kung saan nagtungo ang maglola. Basta sinabi lang nila na umalis muna bago gumabi. Maya-maya pa ay nakita nila ang mga aswang. Mapupula ang mga mata at nanlilisik. Tumutulo din ang mga likido ng mga nilalang na ito. Maya-maya pa ay may nagsalita sa kawalan. Matagal na panahon akong nanahimik. Dahil sa pag-aakala ko ay wala ka na, Isko. At kasama mo pa ang anak na tagatugis ng mga kalahi namin na si Densyo. Nakakatuwa naman. Dahil dalawa ang mawawalang salot sa gabing ito. Wika ng pinuno ng mga gabunan. Hindi nila ito makita kung saan nagtatago. Kaya labis silang natatakot sa bigla ang pag-atake ni Vicente. Walang imik ang dalawa dahil nakikiramdam sila sa bawat aswang na naroon sa kanilang paligid. Maya-maya pa ay nagwika ang pinuno ng mga kurkur. Sugurin sila at huwag iiwanang hindi gutay-gutay ang katawan. Saad ng pinuno ng mga kurkur. Nang marinig nila iyon ay naghanda na ang dalawa. Hinawakan ni Fernando ang mutya at hinihipan. Kasabay noon ay ang mahigpit na hawak sa itak. Talikuran ang dalawa. Katamtaman lang na hindi sila magkatamaan ng armas. Sa bawat aswang na lumalapit sa kanila ay mabilis lang na natatapyas ang iba't ibang parte ng katawan. Mabilis din itong bawian ng buhay dahil sa karga nilang orasyon sa itak na gamit nila. Bukod pa doon ay ang mutya na pagmamay-ari ni Fernando. Ang buong akala nila ay kukunti na lang ang mga aswang na kalaban nila dahil sa dami ng napatay nila. Ngunit hindi nila alam na wala pa sa kalahati ng bilang ang mga aswang na wala ng buhay. Kulang na din ang lakas ni Mang Isko para lumaban dahil sa katandaan nito ay mabilis siyang mapagod at manghina. Na hindi nagtagal ay nasugatan ito ng isang aswang. Kaya sa pagkakataong ito ay napaluhod siya sa lupa. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Fernando para tulungan. Habang inaalalayan niya ito ay may mga aswang pa ding umaatake sa kanila. Humakbang ang dalawa hanggang makarating sa isang puno na may malalapad na ugat at doon nakakubli si Mang Isko. Habang si Fernando naman ay walang tigil sa pagwawasiwas ng itak. Maya-maya pa ay natigil ang pag-atake ng mga nilalang. Marahil ay kukunti na lang ang lakas na dumadaloy sa iyong katawan. Kaya tutulungan na kita. Para hindi ka na mahirapang mamatay. Wika ng pinuno ng mga kurkur. Batid ni Fernando na walang tutulong sa kanila dahil malayo sa kabahayan ang kanilang pinaglalabanan.
Maya-maya pa ay umatake na naman ang mga aswang. Lumalaban pa noon si Mang Isko, pero hindi na kagaya kanina noong unang labanan. Masyado na itong mabagal at mahina. Nahihirapan man noon si Fernando, pero wala siyang magagawa kundi tatagan ng loob at lumaban. May mga galos na din itong si Fernando sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa kalmot ng mga aswang. Pero kahit ganon, ay nakakaya pa niyang lumaban. Marami naman ang napapatay nilang aswang, pero kahit ganon, ay parang hindi nababawasan ang mga aswang. At dahil sa parang hindi nauubos ang kalaban, ay napagpasyahan ni Fernando na sugurin ang isa sa mga pinuno ng mga aswang. Habang papalapit siya sa pinuno ng mga aswang, ay paisa-isa namang siyang hinaharangan ng mga aswang na agad din namang humahandusay sa lupa. Nang marating na niya ang kinaroroonan ng isang pinuno ay agad naman niya itong tinaga sa liig. Inaakala naman niyang natamaan na ang nilalang. Pero pagtingin niya sa kanyang itak ay laking pagtataka niya dahil isang puno pala ang natamaan. Hinanap niya kung nasaan ang aswang na tinaga niya kanina. Nagulat na lang siya nang biglang nagsalita sa kanyang likuran. Sa tingin mo ba, ganon lang ako kadaling tamaan at mapatay? Hindi ako magiging pinuno ng grupong ito kung isa lang akong pipitsugin at mahina. Wika ng isang pinuno ng mga aswang na lakatan. Dahil sa ginawa ng aswang ay hindi na niya alam ang gagawin, hanggang sa pumasok sa isip niya ang libretang inabot sa kanya ni Mang Isko. Naalala niya kasi ang dasal para matigal po ang mga nilalang. Palihim niya iyong inusal at inihip sa hangin. Maya-maya pa ay nagulat na lang sila nang hindi sila makagalaw sa kanilang kinalalagyan. May iba pa nga sa mga aswang ay nalalaglag pa sa puno. Pero ang pinuno ng mga gabunan ay parang walang nangyari dahil nakangiti pa ito at nagwika ng Hindi ako kagaya ng inaakala mo na mahina. Sa tingin mo ba, tatalab sa akin yan? Kaya ko rin gawin yan. Mas malakas pa sa ginawa mo. Wika nito habang patawa-tawa pa. Nagsasalita ito habang papalapit sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya ay isang napakalakas na suntok ang inabot ni Fernando sa gabunan. Kaya tumilapon ito sa di kalayuan. Pinipilit pang bumangon ni Fernando para lumaban, pero wala na siyang lakas para gawin iyon. Mabilis naman siyang nilapitan ng pinuno ng mga gabunang si Vicente at walang sabi-sabi ay binalibag pa niya ito sa lupa. Kaya ito ang naging dahilan para hindi na makagalaw pa si Fernando. Tumatawa pa itong si Vicente habang nakatayo. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang tumalsik at nasubsob sa lupa. Hinahanap niya kung sino ang gumawa noon sa kanya, ngunit wala siyang makita. Pero ang ipinagtataka ng pinunong gabunan ay isang enerhiya na hindi pa niya nararamdaman simula nang dumating sila sa lugar na iyon. Maya-maya pa ay may nakita siyang isang figurang nagliliwanag. Medyo mausok at madilim sa parting iyon, kaya hirap niyang maaninag kung sino o kung anong nilalang ang naroon. Maya-maya pa ay laking pagkagulat ni Vicente nang makita ang isang matipunong pangangatawan. Napakalakas ng aura ng lalaking ito at batid niyang hindi basta-basta ang lalaking iyon. Ikaw?
Ang kapatid ni Densyo. Wika ng pinunong gabunan na si Vicente. Hinayaan ko lang kayong mabuhay noon. Dahil sa wala naman kayong ginagawa dito sa lupain ng namayapa kong kapatid. Pero ngayon, ay may dahilan na akong paslangin kayo at walang ititira. Wika ng lalaking si Baltasar na kapatid pala ni Densyo. Isang malakas na antingero itong si Baltasar. Labis itong kinatatakutan ng sinumang mga aswang, maging ang mga mambabarang, mangkukulam, manglalason, ay kinatatakutan itong kapatid ni Densyo. Malayo-layo din ang tinitirhan ng lalaki dahil sa ayaw niyang tumapak sa lupang iniwan sa kanila ng magulang nila. Napapunta lang ito roon dahil may matinding digma ang hinaharap itong si Fernando na pamangkin niya. Dahil sa humingi ng tulong itong si Aling Mercy. Dahil sa sinabi niya, ay dali-dali namang tumungo si Baltasar sa kinaroroonan ng labanan. Dahil sa labis na pagkagulat ni Vicente, ay agara naman itong nagpalit ng anyo. Bilang pinuno ng gabunan, siya ang may pinakamabangis na anyo sa kanilang grupo. Ngunit hindi man lang nabahala itong si Baltasar. Hinayaan lang niya ang gabunan sa gusto nitong gawin. Wala namang humpay sa pag-atake ang nilalang. Atake dito, atake doon, bulusok dito, at kung ano-ano pa ang ginawa ng gabunan. Pero wala man lang siyang napala sa antingero. Nang mapagtantong hindi niya kayang talunin si Baltasar, ay naisipan niyang si Fernando ang lusubin, maging si Mang Isko ay balak pa niyang sunggaban. Pero dahil sa lakas ni Baltasar ay hindi ito umubra. Patuloy lang siya sa pagtilapon sa kung saan-saan. At dahil sa ayaw ng patagalin pa ang laban, ay ngumiti na lang si Baltasar at nagwika ng, "Simula ngayon, ay wala nang mabubuhay sa inyo sa lugar na ito." Pagkasabi ng katagang iyon ay sinuot niya sa bulsa ang kanyang mga kamay at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Fernando, habang ang mga nilalang ay unti-unting nangingisay at nawawala na ng buhay. Maging ang pinuno ng mga gabunan ay wala ring ligtas sa sumpang binitawan ni Baltasar. Pagkalapit ni Baltasar sa kanyang pamangkin, ay agad naman itong inalalayan si Fernando para makatayo. At ganon din si Mang Isko. Nagawa pa naman nila ang maglakad kahit nahihirapan, ay masaya naman sila. Mabilis naman nilang narating ang bahay ni Mang Isko at doon sa balkonahe sila nagkwentuhan. Pero hindi nagtagal ay umalis na din itong si Baltasar. Pero bago umalis, ay hinawakan muna nito ang mutya na hawak ni Fernando. Pinakain nito ng dasalang mutya saka ibinalik sa pamangkin. Nang tuluyan na nga nila itong hindi makita, ay kinwento ni Mang Isko kay Fernando na ang mutya na hawak niya ay si Baltasar talaga ang may-ari. Binigay lang ito sa kapatid niyang si Densyo para maprotektahan ang asawa, pati na din ang dinadalang tao na si Fernando. Simula nang matapos ang digmaan sa pagitan ng mga aswang, ay naging tahimik na ang lugar. Wala nang nabubuhay na aswang sa lugar na iyon o kahit ang masasamang elemento sa paligid. At simula din noon ay payapa nang namumuhay ang mga tao sa baryong iyon. Kabilang na ang mag-amang sina Fernando at ang nag-iisa niyang anak na si Ricky, kasama ang mag-asawang kumadrona at manggagamot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. At sa mga nais malaman ang karanasan ni Densyo at Isko,
Mag-comment lang po kayo sa comment section para mabasa natin yan. Yun lang. Salamat. Muli, sana ay nagustuhan nyo ang kwentong pinamagatang Tagatugis ng mga aswang at ang antingerong tiyuhin.